Emily, hindi ba sinabi ko sa'yo na iwasan mo na ang lalaking yon? Bakit ka pa nagpautos sa kanya? Tignan mo ngayon ang nangyari sa'yo. Kanino mo ipapaangkin ang dinadala mo, ha? Hindi ka talaga nag-isip, bulyaw ng tiyahin niyang si Margaret. Puno ng alalahanin. Pasensya na po, Chang. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, hindi sana ako nandito ngayon, hikbi ni Emily, puno ng pagsisisi. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo akong gawing dahilan sa iyong kalagayan. Ano pang magagawa ko? Nariyan na yan, at hindi naman ako kriminal kung yan ang iniisip mo. Habang humihikbi, niyakap ni Emily ang tiyahin niya. Si Margaret, isang matandang dalaga, ay walang ibang pamilya kundi si Emily, dahil pumanaw na ang kanyang ina, at siya na ang nag-alaga kay Emily mula pagkabata. Maraming salamat po, Tiang. Basta ipangako mo sa akin na alagaan mo, yung ipinagbubuntis mo. Parang may kasama na tayong bata rito pag nanganak ka na. Pangako po, Chang. Makakaasa po kayo na ingatan ko itong ipinagbubuntis ko. Nakangiting sagot ni Emily, nagtatanim ng pag-asa sa puso. Sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unting lumaki ang tiyan ni Emily. Nang malaman ng mga kapitbahay ang tungkol sa kanyang sitwasyon, puro pangungutya at panghuhusga ang natamo niya. Iyan ang napapala sa babaeng basta na lang bumubuka ka. Ayan ang resulta, nabuntis na walang ama ang anak niya. Kasi naman, hindi nag-iisip eh. Sino ba naman ang lalaking magtatagal sa'yo, wala ka namang ikasosyal-sosyal. Walang habas na sabi ni Aling Kay, ang kapitbahay. Gustong maiyak ni Emily sa mga salitang iyon. Ngunit wala siyang magawa upang labanan ang panghuhusga. Totoo namang nagkamali siya, dahil nagpaloko siya sa lalaking hindi niya alam ang totoong pagkatao. Ang akala niya ay mahal siya nito, pero nang subukan niyang puntahan, siya'y pinagtabuyan dahil ikakasal na pala ito sa babaeng gusto niya. Ang pinakamasakit ay ang malaman na ginawa lang siya nitong kampalipas oras. At inamin ito ng lalaki sa harap ng kanyang mapapangasawa. Wala na siyang nagawa, kundi itago ang tunay na dahilan ng kanyang sitwasyon. "Oh, saan ka ba nanggaling? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo," tanong ng tiyahin niyang si Margaret, puno ng pag-aalala. "Diyan lang po sa labasan, Tiyang." "May ipapagawa po ba kayo?" Malumanay na tanong ni Emily, sinusubukang maging kalmado. "Wala naman. Nag-alala lang ako kung nasaan ka. Hindi mo na kailangang magsinungaling sa akin. Alam ko ang lahat ng sinasabi ng mga kapitbahay natin. Huwag mong dibdibin ang mga iyon, dahil hindi yan makatulong sa ipinagbubuntis mo." Mahinahon na sagot ng tiyahin. "Hanggang kaya ko po, iya, susubukan kong hindi magpaapekto sa kanilang mga sinasabi alang-alang sa anak ko," sagot ni Emily, nagtatangkang maging matatag. "Ayan, mabuti yan. Wala namang ambag ang mga iyon sa buhay mo. Nalulungkot lang ako, dahil kung anong dinanas ng ina mo noon, siya ring dinanas mo ngayon. Mag-ina nga kayong dalawa," tukoy ni Margaret sa kanyang namayapang kapatid. Mula noon, bihira na lamang lumabas si Emily sa kanilang bahay. Tanging ang tiyahin niya na ang gumagawa o bumibili ng mga kinakailangan niya. Ang mga araw ay naging buwan, at sa wakas, nasa loob na ng delivery room si Emily habang naiwan sa labas ang tiyahin. Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang doktor na nagpaanak kay Emily. "Congratulations, nanay. Isang babae po ang anak niyo," nakangiting anunsyo ng doktor. "Ililipat na po namin siya sa silid. Mamaya-maya lang, pwede niyo na po siyang bisitahin. Sa ngayon, maiwan ko na po kayo, dahil may iba pa akong pasyente." "Aalam," sabi ng doktor. "Maraming salamat po, doktor." Tumango ang doktor at umalis. Nang magising si Emily, agad niyang hinanap ang kanyang anak. "Oh, narito na ang baby mo. Napakagandang bata, at manang-mana sa'yo ang ilong niya. Tignan mo," nakangiting sabi ni Margaret. Maluha-luha namang nakatingin si Emily sa kanyang anak. "Ang cute mo nga, baby. Pangako, mamahalin at ingatan ka ni mama. Gagawin kong lahat para maging maayos ang buhay mo," nakangiti niyang sabi sa maliit niyang anghel. Samantala, sa likod ng bahay ni James, masayang nag-inuman ang magkakaibigan na sina Oliver, Henry, Liam, at James. "Kamusta ang buhay may asawa, bro? Akala ko ba sa ibang bansa ang honeymoon ni Sarah?" tanong ni Henry sa kanyang kaibigan. "Hindi na kami tumuloy. Naisip namin na dito na lang kami, dahil pareho kaming busi sa trabaho," sagot ni James. "Grabe kayo puro trabaho ang inaatupag nyo. Baka mas lalo pang yayaman kayo niyan," nakangiting sabi ni Liam. "Para sa magiging anak namin ni Sarah, kailangan talaga naming mag-ipon," mahinahon na sabi ni James, puno ng determinasyon. "Speaking of anak, may balita ka pa ba tungkol sa babaeng nakarelasyon mo dati sa probinsyang pinuntahan natin?" tanong ni Liam kay James,
nag-aalala sa kanyang kaibigan. Wala na. Ang huli kong kita sa kanya ay noong pinuntahan niya ako sa bahay na tinitirhan natin sa probinsya. Mula noon, hindi na siya nagpakita. Sinabi ko sa kanya na ikakasal na ako, at alam na rin niyang ginamit ko lang siya para may pampalipas oras. Sagot ni James, may halong panghihinayang. Ganun ba? Kawawa naman pala siya. Paano kung magkaanak kayo noon? Di ba may nangyari naman sa inyo? Si Henry ang nagtanong, naguguluhan. Imposibleng mabuntis siya. Aminin kong ako ang nakauna sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay mabubuntis na siya agad. Kung nabuntis man siya, dapat sinabi na niya sa akin noong nasa probinsya pa tayo. Paliwanag ni James, sinisikap na maging makatotohanan. Kung sabagay, kibit-balikat na sabi ni Henry, sabay inom sa hawak niyang wine. Nagtagal pa ng ilang oras ang inuman na magkakaibigan, bago isa-isang nagpaalam na uwi na sila. Pag-aalis ng mga kaibigan, dali-dali niyang hinanap ang contact number ni Emily sa cellphone niya. Gusto niya itong tanungin kung sakaling nabuntis ba siya nito. Pero nagtataka siya nang hindi na niya makontak ang number nito. Nakailang tawag pa siya, pero wala pa rin. Sa isip niya, imposible naman talaga ang sinabi ng mga kaibigan niya. Mabilis na lumipas ang panahon, naging mga buwan at naging taon. Tumatakbong sumalubong kay Emily ang anak niya. Oo, dahan-dahan naman sa pagtakbo, baka madapa ka diyan. Nakangiti niyang saway sa anak. Mama, tignan mo ang dami ko pong stars. Sabi ng teacher namin, saan daw ba ako nagmana? Bakit daw ang talino ko? Tapos sabi ko sa kanya, sa mama ko po. Siyempre matalino po ang mama ko. Nakangiting sabi ni Arabel sa kanyang ina, puno ng pagmamalaki. Naku, ikaw talaga, binobola mo lang si mama. At dahil marami kang stars at pinuri mo si mama, Ara, may pasalubong si mama sayo. Nakangiting sagot ni Emily habang ipinapakita ang bagong bili niyang laruan. Wow, mama, ang ganda naman po nito. Sigurado po ang mahal nito, masayang tugon ni Arabel. Hindi naman masyado. Tamang-tama lang sa bulsa ni mama, kaya binili ko na para sayo. Alam kasi ni mama na matagal mo nang gustong magkaroon yan, kaya pinag-ipunan talaga yan ni mama. Paliwanag ni Emily, puno ng pagmamahal. Thank you po, mama. Niyakap ni Arabel ang kanyang ina at hinalikan ito sa pisngi. Nakangiti namang nakatingin si Margaret sa mag-ina, puno ng pagmamalaki at kasiyahan. Sobrang lambing kasi ng apo niya, at hindi niya pinagsisihan na kinukop pa ang dalawa, kahit nagkandahiyak-hirap sila. Sige na, Bobby, maglaro ka na muna. Magbibihis lang si mama saglit, mahinahon na sabi ni Emily sa kanyang anak. Sige po, kaagad na umalis ang anak niya, samantalang si Emily ay nilapitan muna ang tiyahin niyang si Chang. Tiyang, narito na po ang para sayo. Meron din pong para sa mga gastusin natin sa kusina, sabi ni Emily, puno ng pagpapahalaga. Abay, magtira ka naman para sa sarili mo, Emily. May natira pa akong pera dito, yung binigay mo noong nakaan, kaya diyan na muna yan sayo. Bumili ka rin ng gusto mong bilhin, may pangangailangan ka rin. Tugon ni Chang, nagmamalasaki. Nakakahiya naman po. Ngayon ko lang po masusuklian ang kabutihan mo sa amin ng anak ko. Tapos tinatanggihan mo pa itong binibigay ko sayo. Kulang pa nga po ito sa lahat ng sakripisyo mo sa akin noon at sa anak ko. Paliwanag ni Emily, naguguluhan. Ano ka ba namang bata ka? Anong mahihiya ngayon ka pa nahiya? Natural na alagaan kita, dahil ikaw na lang ang meron ako, at wala na ang iyong ina. Kaya tayo na lang magtutulungan. Huwag kang nahihiya, dahil mahal ko kayo ng apo ko, malumanay na sabi ni Chang, puno ng pagmamahal. Mahal ka rin namin, Tiang, nakangiting sagot ni Emily habang niyayakap ang tiyahin niya, na tinuturing na rin niyang ina. Mula nang lumipat sila ng Maynila, naghanap kaagad siya ng trabaho. Dahil high school graduate lang siya, hanggang restaurant lang ang makuha niya. Hindi man kalakihan ang sweldo, natutugunan naman nito ang pag-aaral at pagrerenta nila sa bahay kada buwan, at sapat na rin para sa pagkain nila. Chang, pwede po ba akong makisuyo sayo? Kay Arabel, may nagpa-cater po kasi sa restaurant ngayon, at kailangan kong maagang kumasok, dahil kasama akong pupunta sa nagpa-cater sa pinagtatrabahuhan ko. Pakiusap ni Emily, puno ng pag-asa. Walang problema, wala naman akong lakad ngayon. Sige na, ako na bahala sa anak mo. Huwag ka nang mag-alala sa kanya, sagot ni Chang, nag-aalok ng tulong. Salamat po, Chang. Oh, po pala yung pang-snacks nyo ni Arabel mamaya. Saka baka gabihin po ako mamaya, dagdag ni Emily. Okay na, sige na, ako na bahala. Tuluyan nang umalis si Emily. Nag-alala ngunit alam niyang may maasahan siya. Hoy, babaita, alika na.
Kailangan na nating mag-prepare. Kumain ka na ba? Tanong kaagad ng kaibigan niyang si Annie. Tapos na. O sige na. Ano bang gagawin natin? Tanong ni Emily, handang makinig. Tinuro ni Annie kay Emily ang mga dapat niyang gawin. At pagkatapos ay saka pa lang siya, nakahinga ng maluwag. Aminado siyang nakakapagod ang trabaho niya sa naturang restaurant. Pero wala siyang choice kundi pagtiisan ito, para may makain at panggastos sila sa inuupahan nilang bahay. Samantalang sa bahay ng mga kordero, nagsidatingan ang mga tao na imbitado sa birthday ng anak ni James. Nakabihis na rin ang anak niyang ubod ng gwapo sa suot nitong tutsedo. Happy birthday, son! Sobrang gwapo mo sa suot mong tutsedo, puri ni James sa anak niya, puno ng pagmamalaki. Thank you, Dad. Are you happy? Tanong ng anak, puno ng pag-asa. Of course, Dad, I'm happy. Pero mas masaya sana ako kung hanggang ngayon ay buhay pa rin si Mommy. Malungkot na sabi ng bata sa kanyang ama. Namatay kasi si Sarah nang ipanganak si Arko. Dahil hindi pala siya pwedeng mabuntis, dahil may sakit siya sa puso. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hinayaan niyang mabuntis siya, dahil sa pagnanais na maging masaya si James. Hindi alam ni James na bawal palang magbuntis ang kanyang asawa. Your mommy is happy now in heaven. At alam kong masaya siya habang nakatingin sa'yo, nakangiting sagot ni James sa anak, sinusubukang aliwin ito. Oh, sige na, bumaba ka na. Nasa baba na sina lolo't lola mo, sabi ni James. Tumango ang bata at bumaba na si Arko, 7 taong gulang. Sa araw na yon, lumalaking matalino at maingat ang anak ni James. Kahit bata pa, malamig na ito makitungo sa iba, maliban na lang sa kanyang ama at sa kanyang lolo at lola na siyang malapit sa kanya. Okay na bang lahat? Tanong ni Emily sa kanyang mga kasamahan. Opo, ma'am, nakahanda na po lahat, sagot ng isa. Okay, umupo muna tayo para mamaya may lakas tayo, sabi ni Emily. Nakahinga siya ng maluwag nang makaupo, dahil kanina pa siya nakatayo kasama ang mga kasamahan niya. Ang laki talaga ng bahay na to. Bahay pa bang tawag dito? Tanong ng kaibigan ni Emily. Nga, no. Ang yaman siguro ng may-ari nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay. At tignan mo yung mga dekorasyon, sobrang ganda. Nasa labas pa lang tayo, pero mapapawu ka na. Paano pa kaya kung nasa loob na tayo? Mahinang sabi ni Emily, puno ng paghanga. Hindi niya maiwasang purihin ang bahay. Habang nasa labas sila, hindi niya makita ang mga nangyayari sa loob ng party. Dahil nakahiwalay ang mga pagkain at ice-serve lang ito kapag may utos na ang may-ari. Habang wala pang ginagawa, naglakad-lakad si Emily, mamamangha sa buong paligid. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa likod ng bahay. Halos mapanganga siya nang makita ang nagagandahang mga bulaklak. Oh my gosh, ang gaganda. Puri niya sa mga bulaklak. Hindi napigilang hawakan ang mga ito. Huwag mong hawakan ang bulaklak na yan. Sa mommy ko yan. Tinig ng isang cute na batang lalaki ang nagpatigil kay Emily sa paghaplos sa mga bulaklak. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang napakakite na batang lalaki. I'm sorry. Hindi ko kasi alam na bawal palang hawakan yan. Nagagandahan lang kasi ako eh. I'm sorry ulit, hingi niya ng tawad sa bata. Puno ng pag-unawa. Nakatitig si Arko sa kanya mula ulo hanggang paa. Leave, mahinang sabi ng bata. Ngunit ramdam ni Emily ang pagdiin ng kanyang boses na parang pinapaalis siya. Dali-dali namang umalis si Emily mula sa likuran at binalikan ang mga kasama niya. Naging abala na ang mga ito, kaya't mabilis siyang kumilos upang tumulong. Naku naman, Emily, umaatake na naman yung katangahan mo, saway niya sa sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga niya ang isang tao na nakasalubong niya, kaya nahulog ang lahat ng dala niya. Naku, sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya, nakayukong humihingi ng tawad si Emily sa lalaki. Face me, maikli at malamig na boses ng lalaki ang nagpatigil sa paghinga ni Emily. Nang mag-angat siya ng tingin, mukha kaagad ng lalaking matagal na niyang kinalimutan ang nakita niya. Kahit si James ay nagulat sa kanyang nakita, hindi niya akalain na makikita pa niya ulit ang babaeng minahal din niya noon, pero iniwan din. Pasensya na po ulit, sir, hindi ko po sinasadya. Ramdam ni James na nakatuon ang lahat ng tingin sa kanila sa party ng anak niya, kaya sinanyasan niya si Emily na umalis na. Agad namang umalis si Emily sa harap ni James, at nakiusap siya sa kanilang head na ilipat na lang siya sa ibang gawain, huwag na lang sa pagsiserve. Naintindihan naman kaagad siya ng head nila, kaya nagpasalamat siya rito. Sa hindi kalayuan, nakasunod ang tingin ni James sa isang babaeng seryoso ang mukha habang may kausap. Hindi niya maalis-alis ang tingin niya sa dalaga, lalo na nang yakapin nito ang lalaking kausap.
Biglang nainis si James sa lalaking iyon, hindi niya alam kung bakit. Dad, tawag ng anak niya. Sandaling nawala ang tingin ni James sa dalaga. Ngunit pagkatapos kausapin ng anak, bumalik ang kanyang tingin sa kinaroroonan ng dalaga. Ngunit wala na ito doon. Salamat, El. Pasasalamat ni Emily sa binatang kasama. Best friend niya ito sa probinsya, at nagkita sila sa naturang party, dahil isa siya sa naimbitahan. Mabuti naman at tumayag ang head nyo, na humiwalay ka ng sasakyan sa kanila. Tanong ng binata sa dalaga. Okay lang naman kasi tapos na rin naman ang kinikilig, para manatili pa kami doon. Tapos na ang serbisyo namin. Starbucks muna tayo, i-treat kita para makapag-usap din tayo na maayos. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkausap, sagot ni Emily, puno ng saya at pananabi. Nga huling kita natin noong high school ka pa ngayon isa ka ng successful na engineer samantalang ako. Oh, kailangan kumayod ng mabuti para sa kinabukasan ng anak ko. Mahinang sabi ni Emily sa kaibigan niya. Ramdam na ramdam ni Daniel ang lungkot sa boses ng dalaga. Huwag ka ng lungko. Ang importante may Chloe kang nagbibigay sa'yo ng lakas. Basta ipakilala mo ako sa kanya ha. Sure ba ikaw pa? Sos, nakangiting sabi ni Emily. Nakarating sila sa Starbucks at si Daniel na ang nag-order para sa kanilang dalawa. Panay lang ang kwentuhan ng dalawa hanggang sa hindi na nila namamalayan ang oras at gumabi na pala. Maraming salamat sa lahat ng binili mo, Daniel. Nakakahiya naman sa'yo at gumastos ka pa para sa akin. Nahihiyang sabi ni Emily. Ano ka ba naman? Wala yun. Saka isipin mo na lang na pasalubong ko, yan sa'yo. Sa susunod na lang ako tutuloy sa inyo. May importante pa kasi akong pupuntahan. Basta bibisita ako dito. Sage, salamat Daniel. Kumaway-kaway si Emily habang papalayo ang sasakyan ng kaibigan. Kaagad naman siyang sinalubong ni Chloe. Mama. Hey, baby. How was your school? It's okay naman po, may stars pa rin po ako. Wow! Ang talino naman talaga ng baby ko. Uwi na at may pasalubong si mama sayo. Sabay pumasok ang dalawa sa loob, para maibigay na niya ang pasalubong na binili ni Daniel, para sa anak niya. Mama, ang dami naman po nito, maanghang na tanong ni Chloe sa kanyang ina. Hindi mo na ubos lahat. Ilagay mo na lang sa ref ang iba, ha? Para pwede mo pang makain bukas. Opo, mama. Masayang pinagmasdan ni Emily ang anak niya, na kumakain ng mga pasalubong ni Daniel. Dito nagpasalamat siya sa lalaki at inihatid pa siya nito. Alam niyang nakatingin sa kanya kanina si James, pero kailangan niyang magkunwari na hindi sila magkakilala para hindi na siya kausapin pa nito. Matagal ng panahon na kinalimutan niya ang lalaki, at sa isang iglap nakita niya itong muli. Alam na rin niya na anak ni James ang batang sumita sa kanya, sa may hardin sa likuran, at naiinggit siya rito para sa anak niya. Hayaan mo anak, magsisikap si mama para sa'yo. Hindi ko hahayaan na matulad ka sa akin na walang natapos. Gagawin kong lahat, maging maginhawa lang ang buhay mo, Chloe, mahina niyang sabi sa isip niya. Kanina ka patahimik. May problema ba? Mahinang tanong ni Margaret sa pamangkin niya. Nakita ko po siya, Chang. Nakita ko po ang ama ng anak ko. Saka palang naramdaman ni Emily ang sobrang kaba nang maalala niya si James sa naturang party. Ano? Nagkausap ba kayo? Anong sabi niya sa'yo? Nasabi mo na ba sa kanya ang totoo? Umiling-iling si Emily sa tiyahin niya. Hindi, Chang. Nagpanggap ako na hindi ko siya kilala. Saka wala naman kaming dapat na pag-usapan pa. Dahil noon pa man alam ko na po ang lugar ko, sa puso niya, kaya't kinalimutan ko na siya. Pero paano kung nalaman niya na may anak kayo? Ikaw lang at akong nakakaalam na may anak ka. Chang, wala nang iba. Nasa Maynila po tayo, wala pong nakakakilala sa atin dito. Kaya malabong may makapagsabi sa kanya na may anak kaming dalawa. Pero tatandaan mo, walang sikreto na hindi nabubulgar, Emily. At sa pagdating ng panahon na iyon ay baka kunin pa niya sa'yo ang anak mo, nag-aalalang sabi ng matanda. Hinding-hindi niya makukuha sa akin si Chloe. Chang, magkamatayan muna kami bago niya makuha sa akin ang anak ko. Mama, natigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang dumating si Chloe sa sala. Yes, baby. May problema ba? Sino pong kukunin? Bakit po kukunin? Inosenteng tanong ng anak niya sa kanya. Nagkatinginan na naman si Emily at ang tiyahin niya, at parehong ngumiti sa bata. Anak, wala yun. Yung kaibigan ni mama, sabi niya kukunin niya daw tayo bukas, dahil ipapasyal niya tayo pagkatapos ng trabaho ni mama. Nakangiting sabi ni Emily sa anak niya. Totoo naman kasi, kukunin sila ni Daniel, kaya ito na lang ay dinahilan niya sa anak. Talaga po. Wow!
Apos kumain po tayo ng masarap, Mama. Nakangiting tumango si Emily sa anak niya, bago binalingan ang kanyang tiyahin, na nakangiting nakatingin sa kanila. What? Oh come on, bro. Anong sabi niya nung nagkausap kayo? Ano? Nagpanggap siyang hindi niya ako kilala. I know she recognized me, pero nagpanggap siya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Gusto ko siyang makita ulit at magkausap kaming dalawa. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya, mahinahon na sabi ni James sa mga kaibigan niya. Ang tanong kung siya gusto pa bang makita, kat makausap ka matapos ang ginawa mo sa kanya. Tama. At sa tingin mo ba basta kailangan niyang patatawarin ang sakit kaya ng ginawa mo sa kanya? Tapos pagkalipas ng ilang taon, basta ka nalang hihingi ng tawad sa kanya. Kung ako siya, hindi kita patawarin bro, sabi ng kaibigan niya. Napabuntong hininga naman si James, dahil sa sinabi ng kaibigan niya sa kanya. Inaimbestigahan ni James kung saan nagtatrabaho ang dalaga, at natuntun nga niya kung saan ito nagtatrabaho. Halika, may naghahanap sa'yo, tawag ni Annie sa kanya. Ha? Sino? Hindi ko rin alam ang sabi lang niya gusto kanya makausap. Puntahan mo muna habang hindi pa masyadong marami ang customers nila. Ay pinagbigyan na lang niya ang taong gustong kumausap sa kanya. Habang papalapit ay hindi alam ni Emily kung bakit siya kinakabahan. Hindi niya makita ang mukha ng taong nakaupo sa table na itinuro ni Annie dahil nakatalikod ito sa kanya. Hello po, sir. Gusto niyo raw po ako makausap, malumanay niyang tanong sa tao. Pagharap nito sa kanya, ay biglang napaatras si Emily na makita kung sino ang taong nakaupo. Ano pong kailangan mo sa akin, sir? Pwede po bang pakidalian na lang? May trabaho pa po ako Pilit na pinakakalma ni Emily ang sarili niya, para ipakitang hindi siya nagulat na makita ito. I know nakilala mo ako. Kung wala na po kayong ibang kailangan, pwede na po kayong umalis. Akmasa nang aalis na si Emily nang magsalita uli si James. I'm sorry. Kaya ako nandito para humingi ng sorry sa'yo. Hindi mo na kailangan pang humingi ng sorry, sir. Matagal ko nang kinalimutan ang lahat. Kaya kung yan lang ang ipinunta mo rito, mapanatag ka na dahil matagal na akong nakalimot. Mahinang sabi ni Emily sa binata. At sana ito na rin ang huling magpapakita ka pa sa akin. Sabay talikod ni Emily sa lalaki. Natameme at hindi nakapagsalita si James dahil sa ipinakita ng dalaga. Aminin niyang nasaktan siya sa pambabaliwala nito sa kanya at sa biglang pag-iwas nito sa kanya. Oh, kamusta? Anong balita? Nagkausap na kayo ni Emily? Tanong ni Oliver sa kaibigan niya. Pero imbes na sagutin ang tanong niya, ay bumuntong hininga na lang si James. She hit me. Ayaw na niya akong makita. But I'll try to talk to her again some other day. Sa ngayon ay kailangan ko munang ayusin ang problema ko sa kumpanya. Maiksi niyang sabi sa mga kaibigan niya. Hindi na kumibo ang mga ito at nagkibit balikat na lang. Hanggat maaari, Chang, huwag kayong magbubukas ng pinto kung sakaling may kumatok sa pinto Hindi ko alam kung pinasundan niya ba ako. Pero sana hindi naman. At hanggat maaari, gusto kong itago si Chloe sa kanya. Ayokong makita niya ang anak ko. Huminahon ka nga. Huwag kang masyadong magpanik. Mas lalong hindi ka makakapag-isip na maayos kung hindi ka kakalma. Tiang. Paano naman ako kakalma ngayong sinusundan na niya ako sa pinagtatrabahuhan ko? At lalong hindi ako kakalma kung hanggang dito sa tinitirhan natin masusundan pa niya ako. Pati si Margaret ay nagkaproblema na rin sa problema ng pamangkin niya. At hindi niya alam kung papaano niya ito matutulungan. Cam, alam mo bang bumalik dito kahapon yung poging lalaki na naghahanap sa'yo? Nung una, tinatanong kung pumasok ka daw ba at kung saan ka daw ba nakatira. Naku naman. Napakaswerte mo't ikaw ang natipuhan nung gwapong lalaki na yun Artistahin nga Halatang masungit dahil ayaw ngumiti Saka makalaglag panty, Cam. Kaya kahit masungit, okay lang. Kahit abs lang na mahawakan ko, okay na ako. Tili ng kaibigan niya. Naiiling na natatawa naman si Emily sa narinig mula sa kaibigan niya. Tumigil ka nga diyan, baka may makarinig pa sa'yo diyan totoo naman kasi ang sinabi ko. Ang gwapo nung lalaki na naghahanap sa'yo Sino ba kasi yun? Ba't kanya hinahanap? Huwag mo na siyang isipin. Saka hindi ko kilala yun. Kaya magumpisa na tayo, dahil siguradong mapapagalitan pa tayo pagkapakumilos diyan. Napilitang kumilos na lang ang kaibigan ni Emily, dahil iniwan na niya ito. Mabilis lang na lumipas ang oras, hapon na. Hindi pa man nakalalabas sa naturang restaurant, si Emily ay nakaparada na ang kotse ni James sa labas ng restaurant. Nagulat na lamang si Emily na makita niyang lalaki na nakasandal sa kotse nito, habang nakapamulsa ang dalawang kamay niya. Anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko naman sa'yo,
huwag ka na magpakita pa sa akin. Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi ako nakakaintindi, lalo na kung hindi mo ako kakausapin ng maayos. Ano pa bang kailangan mo? Matagal mo nang tinapos ang lahat sa atin, di ba? O baka may nakalimutan ka pang sabihin? Sabihin mo na, may gagawin pa ako sa bahay kaya kung pwede bilisan mo na. I'm sorry. Yun lang bang sasabihin mo? Sinabi ko na sayong matagal ko nang kinalimutan yon. Kaya napatigil sa pagsasalita si Emily nang hapitin siya ni James at ikinulong sa mga bisig nito. Nanlaki ang mata ni Emily habang pinaghahampas ang lalaki na nakayakap sa kanya. Bitawan mo ako. Ano ba? O baka gusto mong sumigaw ako rito nang gusto mo akong rapin? Sandaling napangiti si James dahil sa inasal ng dalaga sa kanya. Bulyeway. Gusto mo bang rapin kita? Nakangising sabi ng lalaki bago binitawan si Emily. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa iyong gusto kitang rapin? Ang gwapo ko namang rapist kung ganon. Otomatikong tumaas ang kilay ni Emily na marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi nga ba, Emar Cordero? Di ba pinilit mo lang ako noon para? Natigil uli si Emily ng diretso siyang hawakan ni James at pinasakay sa kotse niya. Get in, may diying sabi ng lalaki sa kanya. Ano ka? Sinswerte at papasok ako diyan. Asa ka, taas kilay na sabi ni Emily sa lalaki. Kaagad naman na nagsalubong ang kilay ng lalaki dahil sa sinabi ni Emily. Really? So dito mo talaga gustong pag-usapan ang ginawa natin? Sabay tingin ni James sa paligid nila. Saka pa ang napalingon si Emily sa likod nila at doon niya nakita ang mga taong kanina papalang nakamasid sa kanila. Mabilis na pumasok sa kotse si Emily para maiwasan ang mapanghusgang tingin sa kanya ng mga tao. At mabilis naman na nakasunod sa kanya si James sa loob. Habang umuusad ang sasakyan, ay nasa labas lang ang tingin ni Emily hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Nauna namang bumaba si Emily at hindi na hinintay pang pagbuksan siya ni James. Sabihin mo nang gusto mong sabihin para makauwi na ako, mahinahong sabi ni Emily. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo noon. Hindi ko yun dapat sinabi. Tahimik lang si Emily habang nagsasalita si James. Kaya ka ba pabalik-balik sa restaurant? Dahil patay na ang asawa mo. Bakit? Anong plano mo? Gusto mong ligawan na naman sa akin, tapos iwanan mo na naman at sasaktan. Ganun na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin purkit mahirap lang ako? At tanggap ko naman matagal ko nang tanggap na hindi pwedeng maging tayo, dahil mayaman ka't mahirap lang ako. Napayuko ng ulo si James dahil sa sinabi ng dalaga. Alam niyang siyang dahilan kung bakit nagkakaganon ito ngayon, at kung bakit wala na itong tiwala sa kanya. Totoong minahal kita noon, mahinang sabi ni James sa dalaga. Mapakla namang napatawa si Emily sa narinig mula sa lalaki. Sa tingin mo ba mapapaniwala mo pa ako sa mga kasinungalingan mo? Kung noon naloko mo ako, hindi na ngayon. Hindi mo na ako maloloko pa ulit. Maniwala ka man o sa hindi, totoong minahal kita. Akala mo ba naging madali sa akin ang gawin yon? Hindi mo lang alam kung gaano din akong nasaktan ng kailangan kitang iwan. Mahirap para sa akin ang naging desisyon kong yon. Ang hiling ng mommy ni Zefan noon, iwanan na kita at pakasalan si Zefan. Wala akong choice kung hindi ang tanggapin yon, dahil yun lang din ang paraan para maprotektahan kita. Nagbanta ang mommy ni Sarah noon na may mangyayaring masama sa inyo nang tiyahin mo kung nagmatigas pa ako sa gusto niya. Paliwanag ng lalaki. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha ni Emily nang hindi niya namamalayan. Alam kong sobrang hirap ang naranasan mo mula na maghiwalay tayo. Pero maniwala ka na hindi walang araw na hindi kita tinitingnan mula sa malayo. Masakit para sa akin ang iwan ka, pero kailangan. Magalit at kamuhian mo man ako, basta makita ko lang naligtas ka. Hindi alam ni Emily kung anong sasabihin niya. Gusto niyang magsalita, pero ayaw lumabas sa bibig niya ang gusto niyang sabihin. Ngayon lang siya nahintatakutan dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Mahabang katahimikan ang namutawi sa pagitan ng dalawa bago nagsalita si Emily. Hindi ko alam kung dapat pa ba ako maniwala sa'yo. Sa ngayon, gusto ko nang umuwi, sabay tayo ni Emily. Napatayo na lang din si James at sumunod sa dalaga. Hindi nagpahatid si Emily sa bahay nila. Siniguro niya muna na nakaalis na ang sasakyan ng lalaki bago siya sumakay ng jeep pauwi sa kanila. Mama, masayang sinalubong siya ni Chloe, sabay yakap sa kanya nang pumantay siya rito. Mama, bakit ka po malungkot? May sakit ka po ba? Sabay silat niya sa noon ang kanyang ina. Napangiti na lang si Emily na hinapo sa mukha ng anak niya. Hindi Bobby, walang sakit si Mama. Agod lang si Mama sa trabaho. Pero okay lang naman si Mama Bobby. Huwag ka na mag-alala sa akin, Okay po Mama, sabay nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay.
Saka siya nagpaalam sa anak na magbibihis lang siya. Pagbaba niya, dumiretso na siya sa kusina. Maupo ka na, Ran, para makakain na tayo. At bago ko pala makalimutan, pumunta si Daniel kanina dito at sabi niya susunduin daw niya kayo bukas. May namamagitan ba sa inyong dalawa ng binata? Mukhang napapadalas ang pagdalaw niya rito Tanong ng tiyahin niya sa kanya. Wala, Tiang. Magkaibigan lang kami ni Daniel. Classmate ko siya noon sa high school, at ngayon ay isa na siyang engineer, malungkot na sabi ni Emily. Pero hindi naman kita sinisisi, Chang. Alam ko namang kapos ka rin noon, at naiintindihan ko naman yon. Napatango na lang din ang tiyahin sa pamangkin niya. Matapos kumain ay pinatulog muna ni Emily ang anak niya, bago niya kinausap ang tiyahin niya. Anong plano mo ngayon? Aano kung totoo nga ang sinabi niya? Anong balak mong gawin? Hindi ko alam, Tiang Gustong maniwala ng puso ko, pero ayaw naman ng isip ko. Pag-isipan mo mabuti, Emily. Kung totoo ang sinasabi niya, hindi lang pala ikaw ang nagdusa sa inyong dalawa. At habang maaga pa ay sabihin mo na sa kanyang totoo, dahil kung sa iba pa niya malalaman, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo at sa anak mo. May karapatan din si Ara na malaman kung sinong tunay niyang ama, Emily. Malaki na ang anak mo. Kung hindi man siya nagtanong ngayon, darating ang panahon, hahanapin niya talaga ang kanyang ama. Pero nasaw naman ang desisyon kung anong gusto mong gawin, basta tatandaan mo na nandito lang ako, para sa'yo at kay Ara. Maraming salamat Chang. Kahit nakahiga na si Emily ay nagpabalik-balik pa rin sa kanyang isipan ang mga sinabi ni James. Hanggang sa oras na yon, ay hindi pa rin niya mapaniwala ang sarili na kaya, yung gawin ng lalaki para sa kanya. Sa kakaisip ni Emily, ay hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Dad, pwede mo ba akong samahan sa school bukas? Family day po kasi at kailangan nandun ang daddy at mommy namin. Since wala naman akong mommy, ikaw na lang ang pumunta kung hindi ka busy. Nakapangangalumbaba ang sabi ng anak ni James sa kanya. Napabuntong hininga si James na nakatingin sa anak niyang nakayuko halos. Nakalimutan na niyang may anak pa pala siyang nangangailangan sa kanya. Mas inuna pa kasi niya ang problema nila sa kumpanya, kaya't nakalimutan niyang may anak siyang nangangailangan ng atensyon niya. I have a meeting tomorrow, son, but I'll TRY para makapunta sa family day niyo. Pasensya ka na kay daddy kailangan ko kasing kumayod para sa kinabukasan mo, pero promise, pipilitin kong pagkasyahin ang schedules ko para mapuntahan kita, Yem. Laglag ang balikat na tumango ang bata sa ama niya, at nagpaalam na papasok na sa kwarto niya. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni James. Sunod-sunod kasi ang problema niya nitong mga nagdaang araw. At dumagdag pa sa kanya si Emily na ayaw paniwalaan ang mga sinasabi niya. Kinabukasan, habang kumakain ang mag-ina, hala, mama, munti ko na po palang makalimutan. Family day po pala namin ngayon. Tila nag-aalalang sabi ni Ara sa kanyang ina. Nagkatinginan na naman si Emily at ang tiyahin niya bago ngumiti. Don't worry, anak. Sinabi na sa akin ni nanay, kagabi na may family day kayo ngayon kaya nagpaalam na ako sa trabaho ko na hindi ako makakapasok para masamahan ka ni mama, Yem. Yehe, sasama si mama sa akin, masayang sigaw ng bata. Napangiti na lang si Emily, bago ipinagpatuloy ang pagkain niya. Ikaw ang kailangan ng anak mo, James, ikansela mo muna, yang meeting mo para masamahan mo siya. Ako na munang bahala sa kumpanya, sabi ng kanyang ina. Walang nagawa si James, kung hindi ang samahan ng anak niya sa school nito. Natapos ang buong maghapon ni Emily at ng anak niya, na buong maghapon na magkasama-kasama ang tiyahin niya. Sandaling nakalimutan ni Emily ang problema niya, dahil sa anak niya. Mama, look. Ang saya po nila, kasama nila ang daddy nila, at mommy. Ako, kailan ko po kaya makikita yung daddy ko? Mahinang sabi ng anak niya. Bigla ay parang kakapusin sa hininga si Emily matapos marinig ang sinabi ng anak niya. Baby, gusto mo ng ice cream? May nagtitinda doon. Gusto mo ibili kita Talaga po. Sige po, yung ube po yung sa akin. Presenta kaagad ng anak niya. Nakahinga naman ng maluwag si Emily nang makalimutan na ng anak niya ang tungkol sa tatay niya. Habang pauwi ay naisipan ni Emily na dumaan muna sa grocery store para bumili ng socks nila sa bahay. At dahil siya lang ang namimili, ay nagpaiwan lang sa labas ang tiyahin niya at si Ara dahil ayaw naman sumama ng mga ito sa loob. Uy, akin yan, sabi ng batang lalaki na humabol sa bolang bumangga sa paa ni Ara. Sa'yo pala ito, kunin mo na. Hindi ko naman angkinin yan, dahil sabi ni mama masama daw ang maangkin ng isang bagay na hindi naman sa'yo. Hindi naman ako naglalaro ng ball, panglalaki lang kasi yan.
sabi ni Ara sa kaharap na bata. Sorry, akala ko tulad ka ng iba na angkinin ang bal ko. Son, anong nangyari? Kaagad na napatingin si Ara sa lalaking kararating lang at tinawag na, Son, ang batang kaharap niya. Wala, Dad, sinoli niya lang yung bal ko. Okay. Hello, baby girl, what's your name? Ara po, mabilis na sagot ni Ara. Ara, sus naman batang ka. Bakit ka ba umalis doon sa inuupuan natin nang hindi ko namamalayan ha? Halika nga rito. Pag-angat ni Aling Margaret ng tingin, ay saka pa lang niya, napansin ang lalaking kanina, pang nakatingin sa kanya. Kaagad namang napipi ang Aling nang makita niya, kung sinong nasa harap niya. Naku, pasensya na, sir, kung may nagawa mang mali ang batang ito. Sige ho, aalis na ho kami. Mabilis na hinila ni Margaret ang bata at nagpalingalinga, kung hindi ba sila nasundan ng lalaki. Nanay, bakit po tayo nagmamadali? Tanong ni Ara nang makitang minamadali na siya ng nanay niya, para makaalis na sila sa lugar na yon. Hinahanap na kasi tayo na mama mo kaya bilisan mo na. Nakita ni James kung papaanong nagulat ang ginang nang makita siya. Alam niyang kilala siya nito, pero ang ipinagtataka niya, ay kung bakit iwas na iwas ito sa kanya, at kung sino ang batang kasama nito. Matapos ihatid ang anak sa bahay nila, ay umalis din kaagad si James, at may pinuntahan itong taong alam niyang makakatulong sa kanya. Oh, himala, pumunta ka rito. Alam kong may kailangan ka kaya ka nandito ngayon, sabi ni Liam habang nakahalukip-kip. Gusto kong alamin mo ang tungkol sa batang kasama ng tiyahin ni Emily. Nakita ko siya kanina lang, may kasama siyang bata, tinatawag siyang nanay. Alam kong matandang dalaga ang tiyahin niya, kaya duda ako sa batang yon. O sige, bigyan mo lang ako ng 3 araw, para alamin ang tungkol sa nakita mo. Seryosong sabi ni Liam kay James. Kaagad namang sinangayunan ng kaibigan niya. Nakahinga ng maluwag si Emily nang hindi na nagpakita pa sa kanya si James. Ilang araw na rin ang nagdaan, hindi na rin siya kinukulik o pinupuntahan nito, kaya napanatag na siya. Hindi na talaga ito nagpakita pa sa kanya. Nagkakamabutihan na rin sila ni Daniel, lalo pa at ito ang palaging sumusundo sa kanya sa trabaho tuwing hapon. Daniel, baka naiistorbo na kita. Alam kong masyado kang busi sa career mo Hindi naman kailangan araw-araw mo akong sunduin. Mahinahon niyang sabi sa binata. Ano ka ba? Wala to at saka masaya ako sa ginagawa ko, kaya pabayaan mo na lang ako. Sabay parada niya ng kotse sa isang flower show. Hindi na nagtanong pa si Emily kung anong ginagawa nila roon. Bumaba na lang ang binata at naglakad papunta sa naturang flower show. Pagbalik ni Daniel ay may dala na itong isang bouquet ng bulaklak. Ang ganda naman yan. Napakaswerte naman ng pagbibigyan mo niyan. Sa tingin mo ba magugustuhan niya yung binili kong bulaklak? Naku, sigurado ako magugustuhan niya yan. Ang ganda kaya niyan. Nakangiti niyang puri sa hawak na bulaklak ng binata. So, nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong ng binata sabay bigay sa kanya ng bulaklak. Hoy, ano to? Bakit sa akin mo binibigay? Nagtatakang tanong niya sa binata. Nakangiti namang ginagap ni Daniel ang kamay niya. Para sa'yo naman talaga ang bulaklak na yan, dahil special ka para sa akin. Ibig kong sabihin, dahil espesyal ang pagkakaibigan natin noon pa man hanggang ngayon, kaya bilang pasasalamat sa kabutihan mo sa akin noong high school tayo, naisipan kong bigyan ka niyan, malumanay na sabi ng binata. Alanganin namang ngumiti si Emily sa binata. Akala niya kasi kung ano na ang sasabihin nito sa kanya. Thank you, Daniel. Yun na lang ang nasabi niya habang tipid na ngumiti sa binata. Ngumiti lang din si Daniel na nakatingin sa dalaga, habang dahang-dahang binubuhay ang makina ng kotse. Sa hindi kalayuan ay taimtim lang na nakatingin ang isang tao sa bahay nila Emily kung saan nakikita niya ang pagdating nito at ang pagtawag ng mama sa kanya ng isang bata. Lihim na napakuyom ang kamao ng nasa sasakyan, habang rinig na rinig niya ang paghagik-hik ng bata, habang hinahalikan ng kanyang ina ang buo niyang mukha. Hanggang sa pumasok na sila sa loob ng bahay, ay nakatambay pa rin ang lalaki sa kotse niya. Uwi na ako, Cam. Salamat sa masarap na hapunan. Busog na busog po ako. Sa susunod, iho, sabihin mo lang kung dito ka nakakain, para naman makapagprepare naman kami. Nakakahiya naman kung pupunta ka rito ginataang munggo lang ang maabutan mo, sabi ng ginang. Naku, okay lang po yun, ita, maganda nga po yan para sa kalusugan Nagsasawa na po kasi ako sa kani, kaya namiss ko talaga ang gulay. Dito kasi sa Maynila ang mahal na mga gulay, tapos hindi naman sariwa. Hindi katulad doon sa probinsya natin na hindi na tayo bibili, dahil meron na tayong sarili nating tanim. Tama ka nga diyan, iho, mahirap ka talagang makahanap dito ng sariwa,
maliban na lang kung may pwede kang pagtaniman man sa iyong bakuran. Mahinahong sabi ng ginang. Nagtagal pa ang pag-uusap ng tatlo, bago tuluyan nang umalis si Daniel sa bahay nila. Kinabukasan ay maagang pumasok si Daniel sa opisina niya. Habang nakaupo sa swivel chair niya, ay bumukas na ang pinto ng opisina niya, at pumasok doon ang taong inaasahan niyang bibisita sa kanya. Sabay lapag ni Liam sa dala niyang brown envelope, ay tinitigan niya muna ang kaibigan na seryosong naghihintay sa sasabihin niya. Tinanong kita noon kung baka nabuntis mo nga si Emily. Anong gagawin mo? Pero ang sabi mo malabong mangyari, yun ah. Nangyari nga talaga. Diretsuhin mo nga ako, Liam, nagkaanak nga kayo ni Emily. Buntis siya noong iniwan mo siya sa probinsya. Nagpunta ako sa dati nilang tirahan at doon ko nalaman ang lahat. Alam ko rin kung anong hirap at sakit na naramdaman ni Emily matapos siyang mabuntis. Puno siya ng panghuhusga ng ibang tao, at tanging ang tiyahin lang niya ang naging kakampi niya. Ngayon alam mo na pinagdaanan niya habang wala ka. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong kunin ang anak niya sa kanya, seryosong sabi ni Liam. Kilala bilang palatawa at playboy si Liam, pero seryoso ito pagdating sa ibang usapan lalo na pagtungkol sa trabaho niya. Gusto ko siyang makausap ng masinsinan tungkol rito. Tumango lang si Liam sa kaibigan niya, habang seryoso itong nakaupo sa upuan niya. Dahil walang pasok si Emily ay nasa bahay lang siya't naglilinis, at naglalabas sa mga gamit nila ng anak niya. Pinalitan din niya ang kanilang mga kurtina, dahil marami na itong alikabo. Habang nagpapalit ng kurtina ay biglang may kumatok sa kanilang pinto, at dahil siya lang mag-isa sa bahay nila, dahil nasa palengke ang anak, at tiyahin niya, ay napilitan siyang pagbuksan ng pinto. Pero ganun na lang ang pag-atras niya nang dumiretso sa pagpasok ang taong kumakato. Anong ginagawa mo rito? Trespassing to ang ginagawa mo ah. Basta ka na lang pumapasok sa bahay na hindi naman sayo maaari kitang isumbong sa mga pulis dahil sa ginagawa mo. Nagbabantang sabi niya sa lalaki. Where is she? Nagpalingon-lingon pa ang lalaki sa paligid na para bang may hinahanap. Sino bang hinahanap mo? Walang ibang tao dito maliban lang sa akin kaya pwede ba? Lumabas ka na rito. Pagtataboy ni Emily sa lalaki. Pero imbis na pakinggan ang sinasabi ni Emily, ay mas lumapit pa ito, habang panay naman ang atras ni Emily, hanggang sa wala na siyang naatrasan pa, dahil tumama na ang likod niya sa pader. Ano sa tingin mo yang ginagawa mo? Kinakabahang sabi ni Emily sa lalaki. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Lalapit lang naman ako sayo, dahil may sasabihin ako sayo, pero parang iba yata ang iniisip mo, nakangising sabi ng lalaki. Para namang matutunaw ang puso ni Emily nang masilayan niyang muli ang ngiti ng lalaki, at titignan niyang mahalikan ang lalaki nang bigla siyang kabigin nito. Ano ba? Bitawan mo nga ako, nagpupumiglas ang dalaga, pero hindi siya makawala sa pagkakayakap ng lalaki sa kanya. I want to talk to you about something kaya kung pwede ba umupo ka na maayos kung ayaw mong halikan kita, para tumigil ka lang. Kaagad na itakip ni Emily sa bibig niya ang isa niyang kamay, dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Lihim naman na napangiti si James, dahil sa reaksyon ng dalaga. Now, tell me the truth. Sabihin mo sa akin ang totoo, ipapangako ko kung hindi ko siya ihihiwalay sayo. Kaagad na bumara sa lalamunan ni Emily ang inipon niyang laway, dahil sa sinabi ng lalaki. Anong sinasabi mo? Maang-maangan niyang sagot sa lalaking kaharap. I know the truth, Emily, at hindi mo na maitatago pa sa akin ang totoo. Kaagad na lumayo si Emily sa kinaupuan niya, dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya, at nakita ko na rin siya sa isang grocery store kasama ang tiyahin mo. Tapos ko nang pinaimbestigahan ang tungkol sa kanya, at patawarin mo ako, kung wala ako sa tabi mo noong pinagbubuntis mo siya, hanggang sa paglaki niya. Malumanay na sabi ni James. Hindi alam ni Emily kung anong i-react niya sa sinabi ng lalaki. Taliwas sa inaasahan niya ang sinabi ng lalaki sa kanya. Ang akala niya ipagpipilitan nito na kunin ang anak niya, katulad ng mga nababasa niya sa mga istorya, pero iba ang ginawa ng lalaki. Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi sa'yo? Nakita ko lang siya sa grocery store kasama ang tiyahin mo. Alam ko kung kailan may tinatago sa akin ang tao. Wala kaya pinaimbestigahan ko siya, dahil alam ko namang walang asawang tiyahin mo at imposibleng magkakaanak pa siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Emily, bago siya nagsalita. Ano pa bang dahilan para itago kong totoo? Ngayon alam mo na ang tungkol sa anak mo. Aminin kong anak mo si Ara. Wala naman akong balak na itago sa'yo ang anak mo, pero matapos mo akong ipagtabuyan noon sa probinsya, at sinabing hindi mo naman ako, mahal mas pinili ko na lang na itago siya sa'yo. Alam ko naman na darating ang panahon na malalaman mo ang totoo.
Pero hindi ko naman alam na sa ganito kaagad ay malalaman mo nang may anak tayo. Hindi ko ipagkakaisayo ang karapatan mo sa anak ko, basta tuparin mo rin ang gusto ko, na hindi mo siya kukunin sa akin at huwag kang mag-alala. Ipakikilala kita sa kanya bilang ama niya, mahinahon na sabi ni Emily sa lalaki. Parang nabunutan naman ng tinik si James, matapos marinig ang sinabi ng babae sa kanya. Thank you. Maaari ko na rin bang marinig na pinapatawad mo na ako? Saglit na natigilan si Emily sa tanong ng lalaki sa kanya. Naitanong na rin niya sa sarili niya kung napatawad na nga ba niya ang lalaki. Matagal bago sumagot si Emily kay James, at nang magsalita siya, ay tuluyan na niyang pinatawad ang lalaki. Para sa anak natin, pinapatawad na kita, mahinahon na sabi ni Emily. Thank you. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko kay Ara ang lahat ng kakailanganin niya, at sana hayaan mo siyang makilala ang kapatid niya. Saka kung magkakasundo sila. Hindi na pumalagpas si Emily at masaya siya, para sa anak niya, na may matatawag na itong ama, at hindi siya nito itatakwil. Nagulat si Margaret sa sinabi ni Emily sa kanya, pero kalaunan ay ngumiti na rin siya, at tulad ni Emily ay masaya siya para sa apo niya. Saka pa lang niya sinabi kung saan nakita ni James si Ara, at hindi naman siya sinisi ni Emily kung bakit hindi niya ito sinabi sa pamangkin niya. Bobby, gusto mo bang malaman kung sinong daddy mo? Malumanay na sabi ni Emily sa anak niya. Opo, Mama. Nandito po ba siya? Alam na po ba niya na anak niya ako? Tanggap po ba niya ako? Hindi po ba siya galit sa akin? Mama, sunod-sunod na tanong ni Ara sa kanyang ina. Isa-isa lang. Okay. Alam niya na anak ka niya, at tanggap ka niya syempre naman. At lalong hindi siya galit sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal ka niya anak, kaya huwag kang mag-alala. Okay. Marahang tumango si Ara sa kanyang ina, at hinintay ang pagpunta ng ama niya sa bahay nila. Pinalaki ni Emily na magalang ang anak niya, at mapagpakumbaba, kaya hindi sumasakit ang ulo niya rito. Proud siya sa anak niya lalo na sa taglay nitong katalinuhan na alam niyang kay James naman nakuha ng anak niya. Kinagabihan ay nakaluto na si Emily sa hapunan nila, para sa kanilang bisita. Kinakabahan man na baka ayaw tanggapin ng anak niya, si Ara, ay mas pinili pa rin niyang huminahon. Dad, dito po ba sila nakatira? Kasya po ba sila diyan sa loob? Di ba maliit lang ang bahay nila? Kaagad na sabi ni Arko sa kanyang ama. Yes, son. At kaya tayo nandito, dahil gusto kong sabihin sa kanila na sa bahay na lang sila titira. Papayag ka ba? Of course, Dad. Matagal ko nang gustong magkaroon ng kapatid, at sana magkasundo kami. Napangiti habang ginugulo ni James ang buhok ng anak niya, bago niya ito niyaya sa loob ng bahay. Kaagad na nanlaki ang mata ni Ara na makita kung sino ang bisita nila. Hala, di ba ikaw yung bata doon sa pinuntahan namin? Turo ni Ara kay Arko. So you're my sister ha? Marahan namang tumango si Ara at nang bumaling ang tingin niya kay James ay walang sabi na niyakap niya ang ama na nakapantay na sa kanya. Ikaw talaga ang papa ko? Masayang tanong ni Ara sa ama niya. Yes, baby, ako ang papa mo. Mahirap payakin si James. Pero pagdating kay Ara ay kusang tumulo ang luha niya. Sobrang saya niya ang nararamdaman niya nang mayakap ang isa pa niyang anak. Naiyak na rin na nakatanaw si Emily at Margaret sa mag-ama na nagyayakapan. Thank you, mahinang sabi ni James habang yakap ang anak niya. Ihahanda ko munang pagkain sa kusina nang makakain na tayo. Sasamahan na kita, Chang, para masolo pa nila si Ara. Nagpaalam muna si Emily sa mag-ama bago siya sumunod sa tiyahin niya. Masayang nakipagkwentuhan si Ara sa ama niya lalo na kay Arko. Marami siyang kwento, nakikinig lang si Arko, habang si James naman ay panay ngiti sa kadaldalan ng anak niya. Hindi niya inakala na ganon pala ito kaingay kung nagsasalita. Masayang sumubo ng pagkain niya, si Ara habang katabi ang kanyang ama, habang si Arko naman ay katabi rin sa upuan si Emily. Arko, gusto mo ba nito? Alam mo bang paborito ito ni Ara? Kaagad na napatingin si Arko, kay Ara na nakatingin din pala sa kanya. Really baby? Paborito mo rin pala ang hipon. Kung ganon, 3 na tayong paboritong pagkain na ito, nakangiting sabi ni James. Wow! Talaga po ba paborito niya rin po ito? At hindi lang ako, pati rin si Arko ay paborito ito, sabi ni James sa anak niya. Tapos na ang kumain na mag-ama, pero hindi pa rin naubusan ang sasabihin si Ara hanggang sa lumalim na ang gabi, ay nagwekwentuhan pa rin ang mag-ama, habang si Arko naman ay nakatulog na sa maliit nilang sofa. Ara, anak, matulog ka na. Malalim ng gabi. Uwi pa ang papa mo sa kanila, sabi ni Emily sa anak niya. Papa, dito na lang po kayo matulog, kasya naman po tayo sa kwarto diba? Mama, kaagad na napaubo si Emily,
dahil sa sinabi ng anak niya. Sige na, Mama, pumayag ka na. Gusto kong makatabi si Papa sa pagtulog eh. James, dito na lang kayo matulog. Malalim na rin kasing gabi. Baka mapano pa kayo sa daan. Doon na lang ako matutulog sa kwarto ni Tiang Margare. Samahan mo na lang sila rito sa kwarto namin. Tumango lang si James sa Emily. Iniwan ni Emily sa kwarto nito. Kinabukasan pagising ni Ara ay mukha kaagad ni James ang nabungaran niya. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa kanyang ama. Akala niya kasi ay umuwi na mga ito kagabi. Masayang nagsama sa pagkain na mag-ama sa kusina, bago nagpaalam si James na uwi na muna sila para ihanda ang magiging kwarto ng mag-ina niya at ng tiyahin ni Emily. Papa, babalik ka po kaagad ah. Yes, Bobby, babalik kaagad si Papa para kunin kayo rito. Humalik muna si James sa noon ang anak niya bago tuluyan ang nagpaalam dito. Papa, si Mama po ba, walang ring kiss? Kasi sa school nakita ko yung papa ng classmate ko. Nag-kiss din siya sa mama ng classmate ko. Inosenteng sabi ni Ara sa kanyang ama. Kaagad na pinanlakihan ni Emily ng mata si James. Pero hindi siya nito pinapansin. Pumantay si James sa anak niya para makausap ito na maayos. Pwede naman Bobby. Pero ang tanong kung papayag ba ang mama mo na halikan ko siya. Parang ayaw kasi niya. Tignan mo, pinanlakihan niya pa ako ng mata oh. Mahinang sabi ni James sa anak niya. Agad namang napaangat ang ulo ni Ara sa kanyang ina at nagtatanong ang tingin niya sa kanyang ina. Kasi baby. Hindi na natuloy pa ni Emily ang sasabihin pa sana niya na mabilis siyang tinila ni James ng halik sa kanyang labi. Masamang tingin kaagad ang iginawad niya sa lalaki. Pero ngumisi lang si James sa kanya. I need to go Bobby, pero babalik ako dito bukas okay. Tumanglang si Ara sa kanyang ama. Kumaway lang din siya kay Arcona na unaan na sa kotse nila. Kung ganon, hindi na pala kita pwedeng sunduin dito. Dahil araw-araw na palang may susundo sa'yo. Malungkot na sabi ni Daniel sa kaibigan niya. Pasensya ka na, Daniel ha. Hinging paumanhin ni Emily sa binata. Wala yun, ano ka ba? Ang importante may matatawag ng amang anak mo. At masaya ako para sa inyong dalawa ni Ara. Malungkot na sabi ni Daniel sa dalaga. Nagpaalam na si Emily na alis na. Nakasunod lang ang mata ni Locke sa dalagang papasakay na sa kotseng sumundo sa kanya. Hanggang panaginip na lang siguro, talaga kita mamahalin. Mahal na mahal kita, Emily, pero ano bang laban ko sa taong ama ng anak mo? Mahina niyang sabi sa sarili. Matagal na pala siyang may gusto sa dalaga, pero hindi niya kayang sabihin kay Emily ang totoong nararamdaman niya rito. Dahil natatakot siyang baka kung mag-iba ang pakikitungo nito sa kanya pag nalaman nito ang totoo. Pagdating nila Emily sa bahay nila James, ay sobrang paghanga ang naramdaman ni Ara nang makita kung gaano kalaki at kaganda ang bahay ng ama niya. Bilis. Samahan mo ako sa magiging kwarto ko. Hinila ni Ara ang kapatid. Hindi naman pumalag si Arco na asahan ng kapatid niya. Matanda lamang ng ilang buwan si Ara sa kapatid niya. Pero kung umasta ito ay parang ito ang bunso at si Arco naman ang panganay. Halika na ituturo ko sa'yo magiging kwarto mo. Hindi na nakalagpas si Emily nang hilahin na siya ni James papunta sa taas. Namangha naman si Emily na nakatingin sa magiging kwarto niya. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at naging mga buwan. At sa bawat araw na kasama ni Emily ang mag-ama niya, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob niya, pabalik sa lalaki lalo na at pinapakita nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal at kung gaano siya kaimportante rito. Flowers for you. Nahihiyang tinanggap ni Emily ang bulaklak na inabot ni James sa kanya. Nililigawan kasi ulit ni James ang ina ng anak niya, at hinihintay na lang niya na sagutin siya nito para magpakasal kaagad sila. Mama, sige na sagutan mo na po si Papa please. Pagmamakaawa ni Ara sa kanyang ina. Kumindat naman si James sa anak niya nang hindi nakikita ni Emily. Kaagad namang nag-thumbs up si Ara, pero nahuli siya ng kanyang ina. Ikaw talaga, pati anak mo dinadamay mo na para makuha mo lang ang gusto mo. Saw ni Emily sa lalaki. Ano pa bang dapat kong gawin para sagutin mo lang ako? Kung alam mo lang kung papaano ako nagpipigil para hindi ka pasukin diyan sa kwarto mo. Nanlalaki naman ng mata ni Emily habang ang anak nila ay pasimple na itong umalis ng umarte na si James. Pag-aalis ng anak nila ay mabilis na hinapit ni James sa biwang ang dalaga at siniil ito ng masuyong halik. Hindi naman makawala si Emily sa pagkakayakap ni James sa kanya at lalo pa siyang idiniin nito sa katawan ng lalaki. Hindi napigilan ni Emily na mapaungol ng humagod sa kanyang katawan ang kamay ng lalaki at ipinagtaka niya kung papaano silang nakapasok sa kwarto niya nang hindi napuputol ang halikan nilang dalawa. Tuluyan na nadala sa kakaibang pakiramdam si Emily
At hindi niya mapigilang sabayan ng lalaki, sa ginagawa nito ng araw na yon, ay nangyari ang hindi pa sana dapat na mangyari. Matapos makuha ulit ang babae, ay wala nang nagawa si Emily, kung hindi ang pumayag na magpakasal sila ng lalaki. Tutal mahal din naman niya ang lalaki, kaya hindi na siya nagpakipot pa. Dahil may nangyari naman sa kanya ni James, dahil sa pakiusap ni Emily, ay isang simpleng kasalang namamagitan sa kanila ni James, kasama ang tiyahin niyang siyang tumatayong nanay niya. Congrats, bro. Tingnan mo nga naman kung maglaro ang tadhana no sa huli, kayo pa rin palang magkakatuluyan. Palatak ni Liam sa kaibigan niya. At salamat sa'yo, dahil palagi kang nandyan para samahan ako. Of course, kaibigan kitay. At masaya kaming lahat para sa inyo ni Emily. Si Jack pala ba hindi siya nakarating? Tanong ni Liam sa kaibigan niya. Dinala siya ng lola niya sa ibang bansa, para hindi maka-attend sa kasal ko. Ayaw niya kasing mag-asawa ako, kahit patayin ang anak niya. At wala naman siyang magagawa, dahil alam niyang noon pa naman ay mahal ko na si Emily at alam naman niyang napilitan lang ako noon na pakasalan ng anak niya dahil sa kanyang pakiusap. Paliwanag ni James sa kaibigan niya. Okay naman bang dalawang anak mo? Hindi naman ba sila nag-aaway tuwing magkakasama? Hindi naman. Mas maturod lang mag-isip si Arko kay Ara. At alam ko namang mahal niya ang kapatid niya dahil ayaw niyang nakikitang umiyak ito. Kahit malamig siyang makitungo sa kapatid niya, pinagbibigyan naman niya ito kung anong gusto ni Ara, at habang tumatagal mas humahaba pang ensya niya para dito. Ang hapon muna nila Kami at James ay naiwan ang anak niya, at tiyahin ni Kamya sa Maynila, habang lumipad naman sila papunta sa Hong Kong kung saan doon sila magha-honeymoon. Alam mo bang pangarap ko lang dati na pumunta rito? Pero ngayon natupad na ang pangarap ko na yon at kasama pa kita. Malumanay na sabi ni Emily habang nakahiga sa dibdib ng asawa niya. Kasalukuyan silang nasa rooftop ng kondo ni James, habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Salamat sa ikalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Hindi ko alam na darating tayo sa ganito, na makakasama pa kita, hanggang sa pagtanda ko. Mula na makasal ako kay Zefan, wala na akong ibang iniisip, kung hindi ikaw kung napaano ka na ba noon pa man, ay hindi na mawala ang pagmamahal ko sa'yo, dahil palagi namang ikaw lang ang laman ng puso't isip ko. Nakangiting hinarap ni Emily ang asawa at kinintilan ng halik ang labi nito. Kaagad naman na pumulupot ng kamay ni James sa biwang ng asawa, at pinaglapat ang katawan nilang dalawa, hanggang sa hindi na siya nakatiis, ay binuhat na niya ang asawa at ipinasok sa kwarto nila. Nakailang beses pa ang dalawa, bago pagod na ibinagsak ni James ang katawan niya sa kama. Pagising kinabukasan ni Emily, ay ang gwapong mukha ng asawa niya kaagad ang nabungaran niya. Bitbit nito ang isang tray na may lamang pagkain at ulam. Good morning. How do you feel? Napagod ba kita ng nahusto? Halos ilublob na ni Emily ang mukha niya sa ilalim ng unan, dahil naalala niyang pinagagawa niya noong gabi. Humalakhak naman ng tawa si James sa asawa, bago niya kinuha ang mukha nito, na nakatago sa ilalim ng unan niya. Huwag ka nang mahiya, nakita ko na lahat yan kagabi, at hindi ako magsasawang tignan niya ng paulit-ulit, para mas kaagad tinakpan ni Kamya ang bibig ng asawa niya, para tumigil na ito sa pagsasalita, dahil nahihiya na siya. Kaagad naman ay tumigil na si James sa pagsasalita. At dahil hubad pa ang katawan ng asawa niya, ay siya na mismo ang nagbihis dito. Hindi naman nakagalaw si Emily sa kinaupuan niya, dahil sa ginawa ni James sa kanya nang bumaba ang tingin ni James, ay kaagad na kinintalan niya ng halik sa labi si Emily, pero umiwas ang asawa niya. Bulyeway. May problema ba? Malumanay na tanong ni James sa asawa niya. Hindi pa kasi ako nakakapag-toothbrush, baka baho yung hininga ko. Nahihiya niyang sabi sa asawa niya habang nakayuko. Agad namang itinaas ni James na mukha ng asawa. I love you so much, wife. I love you too, James. Matapos ang isang linggong honeymoon ay umuwi na ang dalawa sa Pilipinas, dahil may trabaho pa si James, habang si Emily ay magtatrabaho rin bilang panya. Hindi na kasi pumayag si James na magtrabaho pa siya sa restaurant, at para mabantay na rin niya ang asawa niya. Nakatulog na ang asa dahil pagod ito sa trabaho. Lihim naman na nagpapasalamat si Emily sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob nito sa kanya, lalo na sa asawa at mga anak nila. Wakas TNNANET. Kamya, Emily Teresita, Margaret Arabel, Chlo Clinton, James Zephany, Sarah Marvin, Oliver Aris, Henry Josh, Liam Luke, Daniel Aro, Jack.